people, kamusta na po kayo? Beautiful people, marami pong nagtatanong kung ano po ang mutya ng Gumamela silis po. Beautiful people, ang Gumamela silis po ay hindi po yan gumamela na bulaklak na sa inyong garden po o nasa harap ng inyong bahay po. Ang Gumamela silis, beautiful people, ay iyan po ay yung po bang puno na napakataas po, na napakalaki, na pag tumingala po kayo ay sobrang taas po ng puno. Iyon po yung Gumamela silis po, yung bunga po noon. Pag kinagat nyo po yung Gumamela silis, beautiful people, ay iyan po ay maasim po. Kasi po, ang dami po kasi nagtatanong, ma'am, mayroon po kaming Gumamela, ma'am. Dito po, ito po ba yun? Hindi po yan. Hindi po yan Gumamela na bulaklak sa inyong garden, beautiful people. Ang Gumamela silis po ay isa po yung puno na napaka sobrang taas po. Sobra laki po niyan. At iyan po ay namumunga po. Ang bunga po niyan ay may pagkahawig po ng hindi ko po masabi kung ano po kasi ano po kulay green po yan. Ang iba po ay pagka po ay binibilad po yan, tapos po ay na para po yan silang ano po yung bulaklak na pabilog po. Yan po ang tinatawag na Gumamela silis po. Tapos binubutas po nila yan at ginagawa pong kwintas o kaya po porcelas, beautiful people. Hindi po yung Gumamela na nasa inyong garden po o nasa harap ng inyong mga bahay po, ay hindi po iyan. Kasi po, yan po ang Gumamela silis, beautiful people, ay nagbibigay din po yan ng ano po, ng swerte po. Yan po ay isang bunga po ng kahoy. Kadalasan po yan ay matatagpuan po yan sa mga kabundukan, beautiful people. Gaya po sa Mindanao po, sa Kabisayaan po ba. Ganyan po. Yung mga bundok na napakalawak, malalaki, matataas po. Diyan nyo po yan matatagpuan. Gaya po diyan sa ano po, sa ano ba yung pangalan nyo? Sa may Banahaw po? Ano ba tawag yan? Bundok Banahaw? Doon po. Kasi po, yan po ay mga matatayog na mga bundok po yan. Ganoon po. Hindi po yan kagaya ng Gumamela nyo po diyan, beautiful people, ay hindi po yan. Okay, beautiful people? Kasi ang dami pong nagtatanong At saka ang Gumamela silis, beautiful people, ay ano po yan, mabisa po yan sa mga ano po, sa mga taong masasama ang ugali po, at saka sa mga masasamang elemento rin po. Yan po ay napakaswerte po din yan. At ang Gumamela silis, kung tawagin po sa atin sa Kabisayaan po, ay galing po yan sa langit at lupa po. Yan po ang tinatawag natin na napakaswerte at napaka ano po niyan, yung banal kumbaga po ba na ano po na puno. Kasi sobrang taas po niyan Ganoon po yun, beautiful people. At saka maganda din po yan sa mga pangnegosyo po. Humahatak din po yan ng swerte po, pera po. At saka kahit anong hilingin mo po diyan sa ano po, sa Gumamela silis po ay natutupad, beautiful people. Ganyan po kasi ang napakatindi, ano po yung Gumamela silis po. Pero madali pong swertihin po ang mga tao pong ganyan kapag po ang iyong kalooban po ay mabait po. Yung po bang hindi ka po ba maramot
at saka hindi ka po palamura at hindi ka po yung mapag-imbot at saka marami po kailangan po kasi ang tao po mapagkumbaba po. Ang bilis po ng swerteng darating kapag ikaw po ay ano ka po diyan, humiling ka po ba? Diyan po sa Gumamela Sales po. Totoo po yan, beautiful people. Marami ka pong hihilingin ay natutupad po diyan. Kahit ano pong hilingin mo diyan sa Gumamela Sales na yan, ay nagkakaano ka po niyan, nagkakatotoo po at natutupad po. At yan din po ay mga ano po din yan, yung pangontra din po yan sa mga taong may tangka sa iyo na gumawa ng masama po. Ipinagtatanggol ka rin po niyaan, beautiful people. Ang ibig ko pong sabihin yung pinagtatanggol ka po. Kung ano yung may balak na masama sa iyo ay hindi mo na itutuloy. Ganyan po. Maaring yung gagawin mong masama ay babalik sa iyo. Ganoon po yun. Ganyan po ang kapangyarihan po ng Gumamela Sales po. At ano din po yan, yung mabisang panggayuma rin po yan. Kasi nagpapahali na rin po yan At saka yung beautiful people, kasi marami pong mga tao na hindi po alam kung ano ang mga ibig sabihin ng mga ng mga mutya o anting-anting o agimat po. Gaya ng mga Gumamela Sales, akala nila yung gumamela na sa bulaklak nila ay hindi po iyon. Okay? Kaya pinapaliwanag lang po kasi magtanong-tanong din po kayo sa mga antingero, beautiful people, kasi ang mga antingero po, sila po talaga ang nakakaalam kung anong mga mutya o agimat po o mga anting-anting o mga pampaswerte po. Kasi ang mga antingero po kasi ay dumadayo po yan sa mga kabundukan, dagat, ilog po o sa mga mapanganib na mga lugar po kung saan sila naghahunting ng mga mutya, beautiful people. Kaya sila po talaga ang nakakaalam kung ano ang mga mga pangpaswerte po ba o mga gabay po. Kasi kung tawagin po yan sa atin diyan ay Dracon Tomilon tree o kaya po dao, ganun po yung mga pangalan yan, beautiful people At saka maganda din po yan yung nagpapaamo rin po yan sa sa mga matitigas po ang loob. Matitigas po ang mga puso, yung mga pusong bato po. Pero kung kayo po ay mayroong ganoon po, ay maganda din po yan kapag kayo po ay may dala-dalang ganyan po. Nag-aano din po yan, nagpapababa loob po ba, nagpapalambot ng puso po sa mga matitigas na puso din po. Maganda din po yan yung yung Gumamela Sales po. Kasi nagbibigay po talaga ng swerte po yan At saka yung nagtatanong po sa akin, bakit beautiful people, kayo po, kung gusto, ganito po kasi yan. Meron po kasi nagtanong na isang subscriber, beautiful people, ano daw po yung kahoy na tagupaypay. Ang alam ko lang po sa kahoy na tagupaypay, beautiful people, ito ay isang gamit na panggayuma po. At ito po ay nagbibigay rin ng swerte. At nagpapahali na rin po yan. Yung nang aakit din po ba, pang-akit din po yan sa mga customer po, pampaamo, nagbibigay din po yan ng swerte sa buhay o sa inyong bahay po, ilagay lamang sa bote. Halimbawa, beautiful people, kapag po kayo ay mayroong tagupaypay, kasi po ang tagupaypay po, nabibili po yan sa Quiapo po. Marami po yan sa mga Quiapo, yung para po bang hugis kamay po, pero yan po ay ugat. Yan po ay nagbibigay talaga po yan ng swerte, beautiful people, at nag-aano din po yan ng gayuma po. Marami pong may mga gumagawa po niyan, may mga gayuma po. Ilalagay nyo lang po yan sa maliit na bote po. Pagkatapos po, lagyan nyo po ng lana o langis o oil po ba. Tapos po,
lagyan nyo rin po siya ng beautiful people, yung dahon ng tanlad. Haluan nyo po ng dahon ng tanlad po o kaya po yung dahon ng kawayan po. Isama nyo po dun sa langis po ba? Yan po ay nagbibigay po yan ng swerte po. Kasi yan ang tinatawag na pampaswerte po ba? O kaya po kung meron po kayong buhok ng duwende rin po, pwede nyo rin po isama po din doon. Yan po, sa sa dahon ng, halimbawa po, gagawa po kayo ng pampaamo o panggayuma po ha. Ganito po gawin nyo, beautiful people. Lagyan nyo po ng buhok ng duwende. Tapos po, lagyan nyo po ng dahon ng tanlad. At dahon ng ng kawayan, at lagyan nyo po ng langis, beautiful people, lana ba o kaya oil, yung pong yung kahoy na tagupaypay po. Pero mas maganda, beautiful people, ito po ay sikretong malupit po ito na hindi nyo pa po alam kung paano po nyo gawin panggayuma po ito. Kasi po hindi nyo naman po dapat kailangan gayumahin ng isang tao po. Mas maganda po yung normal kayo na makilala na ganyan talaga kayo, ganyan ang nyo po, kahit ano pang ugali nyo po o anong hitsura nyo po, mahalin na lang po kayo ng ganyan po ba, kaysa naman gayumahin nyo po, di ba? Pero ito po ang ipapaalam ko po sa inyo kung paano nyo po magagayuma po ang isang tao po. Kung meron po kayong yung kahoy na tagupaypay po, kung meron po kayong bote po, ng yung bote ng kulon, ilagay nyo po sa bote ng kulon o kaya po sa perfume po. At ito po ay gamitin nyo po sa spray nyo po sa inyong katawan po. Sa inyong katawan, ang alam nyo po, mahahalimuyak po kayo ng isang babae o ng isang lalaki po. Magkakagusto po siya sa inyo. At kayo po ay nakakaakit-akit po sa paningin nila at ang inyong amoy po ay hanap-hanapin po. Pagka po gumagawa po kayo ng ganyan, beautiful people, kailangan po iisa lang ang perfume o kulon nyo po ang gagamitin, huwag po pabago-bago. Para po kung ano po yung perfume na ginamit nyo po o kulon po, yun at iyon pa rin ang maaamoy ng inyong magiging kapatner po. Hindi na po yan titingin sa iba, beautiful people, kundi sa inyo lang. Pero pwede nyo pong gayumahin ang inyong asawa o girlfriend o boyfriend po. Pero kung kayo po ay manggagayuma, beautiful people, na kayo po ay may asawa na, at ang gagayumahin nyo po ay may asawa na at may pamilya, ay wag po. Hindi po maganda. Manggayuma po kayo kung kayo po'y single at single din po yung tao na yon. Yun po ang gawin nyo. Yan lang po ang tip ko po sa inyo. Kung kayo po ay gagawa ng gayuma po, lagyan nyo lang po ng mga sinabi ko po, mga binanggit ko po. Yan po. At alam nyo naman, beautiful people, pag po kayo gumagawa po ng mga ganyan po, ay sikretong malupit nyo po yan sa inyong sarili po. Never nyo po yan ipinagsasabi po. Kasi po, wala pong bisa po kapag pinagsasabi nyo at nakita po ng ibang tao. Kapag po kayo ay may mga ganyan pong hawak, ay never nyo po ipahawak sa iba po kung kayo po ay gumagawa ng mga ganyan, beautiful people. Kailangan po malupit nyo pong itatago yan, mahigpit nyong itago o kahit sino po ay wag nyo pong ipapakita o ipahipo po. Kung ano man ang hawak ninyo, bakit ganyan-ganyan, ganyan lang po talaga, beautiful people. Never nyo po yan ipagsabi, okay? Kasi po, ang dami pong nagtatanong sa akin, para siyang walang tiwala po sa sarili. Hindi naman sa walang tiwala sa sarili, beautiful people. Matagal na po, may isang tao po talaga, matagal na po siyang hingi po sa akin na panggayawma. Wala po akong alam sa mga ganyan po talaga. Dahil hindi po ako gumagawa ng panggayawma po. Mga ibang antingero po o ibang manggagamot po, ay nag-aano po silang ng ganyan po, pero ako po ay hindi po talaga. Ang akin po, malakas ang aking po kasi tiwala sa sarili ko po ba? Ganyan po ako.
Malakas po ang confidence ko. Ay, ano ba yan? Tarantado rin ako magsalita eh. Totoo po yan, beautiful people. Hindi ko po gagawin, pero sa mga taong gusto kong tulungan, na ang sabi ko nga po sa inyo, ang kahoy na tagupaypay po, yan po talaga ang pinakamalakas na ginagawa ng panggayuma po. Kung gusto nyo po manggayuma po ng tao, pero mas malakas din po kung lalagyan nyo po ng orasyon po o Latin. Maliit na ano po, magsulat po kayo ng Latin at ilagay nyo po doon sa bote na may ano po, na may yung ginawaan nyo po ng kahoy na tagupaypay po ba, yung ano ba tawag niyan? Yung may lana po ba o may langis po, pero nandoon po ang nakalagay po siya sa perfume po. Gumawa po kayo ng bote na may perfume po. O kaya yung perfume na yun, lagyan nyo na lang, buksan nyo po, lagyan nyo po ng ano po. Ako po ay, ito po ay hindi po ito, ano, wala po akong, ito po ay kakaiba rin po ito. Kasi po, ito ay matagal na rin po ito sa akin. Ito po ay ginagawa ko lang po ito. Ito po ay pampaswerte ko lang po pag ako po ay naghahanap ng trabaho po. Ang bango. Nandiyan po lahat ng aking mga sekretong malupit. Ay hindi ko po pwedeng ipagsabihin po ito kung anong mayroon diyan, pero lagi naman siya nakikita diyan din sa aking pagba-vlogs ko, pero iyan din po ay ano din po yan. Yung panghatak po yan ng swerte po at nanghahalina po yan. Pero trabaho lang po, hindi po ako nag-aano sa lalaki, beautiful people. Ganoon po. Kaya sabi ko nga po sa inyo, beautiful people, kung mayroon po kayong kahoy na tagupaypay po, ay iyan po ang pinakamaswerte at nanghahalina at nanggagayuma po yan. At lagyan nyo po ng kung ano po yung sinabi ko po, yun po ang mga sangkap po noon. Okay, beautiful people, sana po may natutunan po kayo. Ang sabi ko lang po sa inyo, kung anong perfume po ang gustong-gusto nyo pong amoy, yun po ang gamitin nyo po, lagyan nyo po ng tagupaypay po, at saka po ng dahon ng tanlad at dahon ng kawayan po. At syempre po, kung meron po kayong buhok ng duwende, ayan po, maghalo-halo na po yan sila, ay napaka mabisa po yan, beautiful people. Totoo po yan. Ngayon po, syempre, lagyan nyo po ng ano, yung Latin na papel po. Ako sinisinok eh, parang gago din to. Nagsasalita ako, sinisinok ako eh. Sandali lang po. Totoo po yan, beautiful people. Ganun po ang gawin nyo po. Yung perfume po, i-spray nyo lang po sa inyong katawan po. Pagkatapos po, dumaan kayo sa gusto nyong nililigawan nyo pong babae o nililigawan nyo kung kahit sino o kaya mas maganda po ang ayong asawa po. Para ang asawa nyo po ay lagi po naghahalina po pa rin sa inyo. Hindi kayo magsasawa o palitan kayo kasi ang gayuma mo ay naggayuma mo ang asawa mo, ganun po, o girlfriend o boyfriend mo. Pero wag nyo pong gagayumahin ang isang tao, lalo kayo po ay may asawa na, ay hindi po pwede po yun. Mas mahihirapan po kayo, mag-iinit po ang inyong ulo at katawan nyo po at galit nyo po dahil hindi nyo po siya makukuha po. Ganun po yun. At masama po ang balik noon. Matindi po ang karma, ang balik po kapag kayo po ay gumagawa po ng masama po. Kailangan po manggayuma kayo sa asawa nyo lang o sa girlfriend at boyfriend nyo, sa sarili nyong ano po, para lagi kayong mahalin. Pero wag kayong manggayuma po kung kayo po ay may mga asawa na o may mga girlfriend na at fix na talaga na mayroon kayong mga girlfriend o asawa, ay wag nyo pong gawin iyan. Okay, beautiful people, sana naintindihan nyo po ang aking paliwanag. Manggayuma kayo sa inyong sariling asawa, huwag kayong manggayuma ng ibang asawa po. Kasi po, masisira nyo po ang kanyang pamilya po. Gayumahin nyo po ang inyong sariling asawa para siya'y manatili na mahalin kayo.
kahit anong gustuhin mo ay ipagkaloob niya sa iyo. Pero kung gagayuma kayo, gagawa kayo ng gayuma ay para lang din sa inyong katarantaduhan, ay mag-isa po kayong Pero tandaan nyo, beautiful people, iyan po ay totoo at matindi po yung sangkap na yung sinasabi ko po sa inyo. Yan po talaga ang gayuma na sinasabi po. Karamihan po sa mga antingero po ay nagtitinda po sila ng gayuma. Pero hindi nyo po alam kung paano nyo po gagayumahin ng isang tao po. Pero ngayon po ay nasabi ko po sa inyo, i-spray nyo lang po sa inyong mga perfume, beautiful people, ang kahoy na tagupaypay at lagyan nyo po ng isang isang maliit lang na yung Latin po ba. Bahala na kayo kung saan nyo kukunin ang Latin po. Sa akin po ay wala po. Wala po kayong makukuha. Basta yan lang po ang aking masasabi. Kasi po pagka po kasi ng Latin, sumasakit po ang aking ulo po. Totoo po yan, para kang lalagnatin, masakit, matindi ang sakit mo. Lalo't ang Latin na hindi mo maintindihan kung anong nakasulat sa Tagalog o sa Bisaya po o sa English po o sa Deutsch po ba? Kasi Latin po yan eh. Kaya wag po tayong gagawa ng masama po sa kapwa. Kasi po, sabi ko nga po sa isang video po, ang ating gayuma po ay ang ating sarili po. Ang gayuma po natin ay ang ating kabutihan ng loob, tiyaga, at mapagmahal, mabait, masipag, maganda ang loob. Yan po ang ating gayuma po para tayo magustuhan ng isang tao po. Yung nga po sinasabi ko, yung masipag ka, matyaga, mapagmahal, binibigay mo lahat ang gusto niya. Ganyan po, yan po ang gayuma mo po para ikaw ay gustuhin po ng isang tao po. Sige na, beautiful people, iyon na naman po ang ating topic po ngayon, sa gayuma po at saka sa pampaswerte po at ang kahoy na tagupaypay at ang naintindihan nyo na po, beautiful people, kung ano po yung yung gumamela seles po. Yan po ang gumamela seles po ay hindi po yung gumamela na alaga nyo pong halaman o bulaklak po yan. Ang gumamela seles po ay galing po yan sa puno na sobra taas po niyan. Matatagpuan mo lang po yan sa mga bundok Banahaw o kaya po sa Kabisayaan po, sa mga matataas na bundok, kumbaga tawagin sa atin ay nasa jungle na po tayo, ganyan po. Kaya yan po ay kumbaga ay parang bigay po ng langit at lupa po, parang galing po sa langit at lupa po kasi sobra taas po ng puno na yan. Tapos babagsak po siya, pupulutin po yan. Ang iba po, maasim po yan eh. Ginagawa po yan nila pampaasim po eh. Yang gumamela seles po. Hindi po yan gagaya na pinapakita nyo sa akin, ma'am. Ito po ba? Eh hindi na. Sasabihin ko na lang, oo. Kasi gumamela yung pinakita nyo. Pero hindi po yun, beautiful people, okay? Ang gumamela seles po, paulit-ulit na po ako. Isa po siyang parang prutas po siya o gulay po. Kasi po maasim po yan eh. Kasi po noon po, nung mga bata po kami, punta po kami sa Mindanao po. Sumasakay po kami ng balsa po na may kalabaw po. Tapos po, punta po kami, nangunguha po kami ng lansones po sa Katunggan, sa may sa may bundok. Tatawid pa po kami ng sapa, mga ilang sapa din yung tinawid namin. Tapos sakay-sakay lang po kami ng kalabaw po ba. Tapos pag nagutom po kami, hayon, kukuha po kami, aakyat po kami ng mga mga lansones o kaya po yung isang makopa. Yung makopa po, alam niyo yung makopa, yung prutas na makopa, yung mapula po, na mapink, na maputi, maputla, hindi mo alam kung matamis o mapakla ang lasa ng makopa. Tapos yung chesa, nako po, doon po, tapos mga lansones, tapos yung puno na yun ang tinatawag, sabi nila, diyan ay mayroong mahiwagang mga nakatira diyan, may mga maligno diyan, sabi nila, pagka ikaw ay umikot diyan sa puno na yan, yung mataas na yan, mapupunta ka sa loob ng puno na yan. Yung po ba tinatawag nila yung yung gumamela seles po ba? Sabi niya,
pumunta ka ng 12:00 ng gabi at umikot ka ng ng 3 beses diyaan o kaya 7 beses o 5 beses, bigla ka na lang makapasok diyan sa loob ng mga bahay ng engkantada o engkanto. Totoo po 'yun, sabi nila. Siyempre kami kiniklabutan, ay buwisit, kiniklabutan naman ako ngayon. Totoo po 'yan, na may ginawa po ng isang po 'yan, ng isang teenager yata po. Hindi po siya kasi takot sa dilim po. May dala siyang suga, may dala po siyang suga yung ilaw po. Punta talaga siya sa bundok, dala siya ng itak. Sinubukan niya pong umikot doon po sa puno na yun. Pag-ikot niya po, 5 o 7, alam niyo po nawala po siya, hindi po niya malaman kung anong araw o anong linggo, anong buwan po. Hinanap po siya, akala nga namin namatay o kinain po ng malaking sawa po o kaya ng anaconda po sa bundok po. Kasi ang alam ng mga magkakapatid po na siya ay pumunta doon sa bundok. Sinubukan niya pala po na umikot po ng 7 beses po ng 12:00 po ng gabi doon. Bigla po siya nakapasok po doon sa sa loob ng puno po ba ng ng Gumamela Siles po. Napakataas po nung puno na yon. Pumasok pala siya nakapasok po siya sa bahay ng mga ng mga engkanto po. Ang dami daw po doong mga prutas at saka mga gold, ginto, ang dami daw po. Nagkikinangan daw po. Sabi daw nung lalaki na kay puti-puti, kunin mo lahat yan at sa iyo lahat yan. At dito ka na lang tumira at isuot mo yan lahat at kainin mo lahat ang gusto mong kainin. Sabing ganun. Gabi po kasi kakakain lang daw po noong na yon, yung lalaki na yung teenager. Kakakain lang po ba niya, pero sinubukan lang po talaga niya kung makapunta po talaga siya sa kabilang dimension po ng mga engkantada nga po at mga engkanto, no. Sinubukan niya, napasok nga daw po siya doon. Pagkapasok niya daw po, nakita niya, nagkikinangan daw at saka ang mga babae daw doon at saka mga lalaki, puro mga mapuputi daw po. Sobra puti, mas maputi pa sa mga Amerikano, sabi niya. O kaya sa mga European na mga sobra puti, hindi mo maintindihan. Para po bang mga albino, yung alam niyo po mga albino po, yung mga mapuputing tao, ganun daw po kapuputi ang doon po sa loob. Tapos po, sa lahat ng mga nakakain niya po, ay sabi niya, ibang klase itong mga pagkain na ito, sabi niya ganyan. Sa tingin daw niya po doon sa mga pagkain na nakahain po doon, kasi kailangan pakainin siya, pagka kumain daw pala siya doon, ay maaaring hindi na siya makabalik sa lupa po. Pero pinasyal daw siya pinasyal daw po ng lalaki. Lalaki rin po siya, pinasyal siya ng lalaki. Tapos ipinakilala niya sa isa pang kaibigan na babae, pinasyal siya ng pinasyal. Tapos daw po ay kainin mo na yan kasi tapos sabi niya, bakit ang daming mga dito pero walang asin? Pagkabanggit daw po nung asin, sabi niya walang asin, parang maasim ito sabing ganun daw po. Pagtikim niya daw po kasi doon sa Gumamela Siles po na prutas po ay maasim. Ngayon po, ang sabi niya, bakit walang asin? Pagbanggit daw po nung tao na yun, yung teenager, bakit walang asin? Dahil kasi nga po, maano nga po kami noon kabataan pa po namin, mahilig kami kumain ng mga bubot po. Lagi kami may dalang asin po sa aming mga bulsa po Minsan nga po, natutunaw yung aming mga asin sa bulsa Tapos po nung na po, itinulak daw po siya nung babae, nasubsob daw po siya sa sapa. Pag subsob niya sa sapa, na daw, yung hapon na raw, umalis daw siya ng gabi, 12:00 hindi po araw na yon, kundi mga na daw po siya, mga ilang buwan na yata siya, 3 buwan na pala siya doon sa loob ng puno, beautiful people. Ganun katagal na pala siyang nawawala. Pero ang isip niya po, ay nung araw na yon, ay ganun pala katagal pala siya doon.
Tingnan niyo beautiful people, ganun pala pagka nasa ibang dimension ka po, sa ibang kaharian ka po ba ng mga hindi natin nakikitang mga elemento po. Totoo po 'yan, 'yun po talaga ang kuwento nung teenager pong 'yun. Eh, siyempre po ako noon, ewan ko ba ilang taon ako noon, siguro mga 9 years old ako. Kasi nga mga gala nga po kami noon, eh, mga bata po kami. Tapos siya ay 17 years old, siguro ako ngayon ay 53 na ako, ewan ko kung buhay pa yun. Siguro buhay pa soon, kasi yun ang kwento niya talaga, akala niya umuwi siya po. Sabi niya, "Saan ka ba galing?" Sabi ng tatay niya. Sabi niya, "Hindi, kanina lang ako umalis kagabi, ah." Sabi niya, "Anong kagabi? Eh, 3 buwan ka na naming hinahanap." Tingnan niyo beautiful people, 3 buwan na po siyang hinahanap ng pamilya niya po, pero ang alam niya lang po, ano lang siya doon, siguro mga 1 oras o 3 oras po sa loob ng ano po, ng mga engkantado po ba. Sabi niya, tinulak daw siya ng puting babae, ng engkantada, dahil binanggit lang pala niya ang asin. Tingnan niyo beautiful people. Asin lang po talaga ang nagpaano sa kanya, nagpabalik po. Sabi niya, "Bakit ba walang asin dito? Ang asim-asim naman itong ano na 'to, prutas na 'yon." Sabing gano'n. Pagkabanggit daw po nung asin, itinulak po siya nung engkantada po o engkanto. Gano'n po katindi, sa asin lang po. Kaya sabi ko nga po sa inyo beautiful people, dahil ako po mahilig po ako maniwala po sa mga asin po talaga, ang taglay po talaga ng asin po ay kakaiba po talaga 'yan. Gabay po 'yan sa ating mga tao po dito na hindi natin nakikita ang mga masasamang elemento po o kung anong mga ano po sa ating paligid po. Kasi po, hindi lang po tayo ang naninirahan po dito sa mundo, marami pa pong iba beautiful people, kaya lang hindi natin nakikita. Pero tayo nakikita nila, pero tayo hindi sila nakikita po. Okay beautiful people, sana po may natutunan na naman po kayo sa aking kwento po. Yan po ay totoong kwento po yan, nung kabataan ko po talaga yan. Minsan po kasi 'pag ako po ay nag-iisa po, pumapasok yung mga kabataan ko po ba nung yung gala po kasi akong tao talaga. Kaya lagi po akong napapalo talaga sa amin. Sa lahat ng magkakapatid, ako ang bugbog sarado sa amin kasi gala nga po ako, lagi silang nag-aalala po ba. Kasi saan-saan po kasi ako pumupunta talaga at saan-saan ako umaano po, pumupunta kasama ko po mga lalaki po, mga kabataang lalaki, hindi po ako nakikipagbarkada po sa babae. Noon po, hindi. Nung nag-high school lang po ako at nag-grade 6 siguro, puro babae, lalaki, ganyan po. Pero nung bata po talaga ako, mahilig po ako manirador. Ganun po. Dala-dala ko po, tirador. Ganyan po ako. Minsan nga po, gumagawa pa rin po ako ng ano po, yung pako. Yung pako po, naku, ang dami ko pong kwento sa mga ganyan beautiful people. Doon napunta kami sa Bulacan, yung may re-rest ng tren doon, gumagawa po kami, yung pako po, pinapasagasaan po namin sa tren, tapos po makukupi, pagkatapos po parang gagawin po namin parang pana po yan. Totoo po yan, ang dami namin ginagawang katarantaduhan noong bata ako beautiful people, Diyos ko, kung ano lang po. Tapos, siyempre po, lumaki rin po ako ng Quiapo, Divisoria. Ganyan po kami kaanuhan po nung kabataan ko po. Pero, yan po ay noon po yun kabataan, hanggang 17 po ay umalis na po ako, 18 po, wala na po ako sa Pilipinas, nandito na nga po ako sa Europe. Totoo po yan, mga kwento ko po beautiful people. Noon po talaga ay sobrang gala ko po talaga. Hindi ako mapigilan na ayaw kong umalis, ayaw ko po yung lagi sa bahay po. Kahit ngayon po ako'y matanda na po, gusto ko pa rin to umalis. Gusto ko po mag-tour ng mag-tour. Kasi po gusto ko po makita ko po ang buong ano po ba, mga hindi po buong bansa, kung hindi po ba yung makita ko po ba ang ibang bansa po, ano sila diyaan, ganyan po. Kasi po balang araw kasi sobra tanda na natin, hindi na tayo makatayo, hindi na tayo makalakad, 'di ba? Nakahiga na lang siguro tayo sa ating mga ano po, sa ating kama o sa silya di tumba-tumba, 'di ba? Dahil matanda na tayo.
Pero kahit papaano, nung kabataan natin, marami tayong nalalaman, marami tayong naikot, marami tayong nakita. Yun lang naman. Totoo po yan. Kaya ako sobra gala ko talaga at marami kang makikilala. Dahil kung ikaw ay madidedo, kahit saan ka man mapunta o sa kabilang buhay ka, ang mga makikita mo yung mga taong nakilala mo noon, ay nandito pala ito, ay patay na pala din. Siguro gano'n na siguro po yun. Hindi natin alam talaga ang panahon, ang buhay natin, beautiful people. Kasi po, nasa huli po ang pagsisisi, sabihin, dapat noon, ngayon matanda na ako, ngayon hindi na ako makalakad, hindi na ako makapag-travel, hindi na ako magkapag-tour, hindi na ako gumala noon. Bakit hindi ngayon kung kailan tumanda, di ba? Tapos masakitin na, lalo pa ngayon, pandemya, beautiful people. Yan ang nakakabuwis. Pero sa totoo lang, beautiful people, kung kayo po ay, maghanap po kayo ng Gumamela Celes po. Marami po mga nagtitinda po ang mga po diyan, mga antingero po ng Pilipinas po. Kasi ang Gumamela Celes po, diyan lang po yan sa Pilipinas. Wala po sa ibang bansa po. Kundi sa Pilipinas lang po yan matatagpuan po. At saka yung tinatawag ko nga pong kahoy ng yung tagupaypay po ba? Yan po ay the best po din yan. Sa mga so nako, tinan mo, dumighay na nga talaga ako. Yung pampaswerte po at panggayuma po. Okay, beautiful people. Sige na, beautiful people. Sana po ay i-share at i-like nyo lang po at i-share nyo po. At pagka may mga bago pong video, kayo po ay laging nahandyan po. May bago kayong maririnig o kaya mapapanood po. Huwag nyo lang pong kalimutan na i-share po at i-like at mag-subscribe po ang mga baguhan kong mga subscriber po. At maraming salamat din po sa inyo, beautiful people, sa panonood, sa walang sawa nyong panonood sa aking mga video po at sa pagla-like nyo rin po. Maraming salamat din po. Sige na, beautiful people. At na naman po, tingnan nyo, beautiful people. Anong oras na po? Ayan po, kita niyo po, 1:24. Yes. Tingnan mo, madaling araw na naman po dito. Diyan po ay 8:00, na po, 8:25 na po diyan sa Pilipinas o 24, ganyan po, 8:24 na rin po diyan. Ako po matutulog pa lang po. Kaya yan po ang pinagkaiba po natin, beautiful people. Kayo po ay gising, ako po ay matutulog pa lang. Tingnan nyo, ganyan po ang oras dito. Sige na, beautiful people, maraming salamat sa inyo. Mag-ingat po kayo, lalo na po bagyo dyan sa Pilipinas po. Mag-ingat po kayo. At saka yung pagsindi-sindi nyo po ng mga kandila, beautiful people, ingatan nyo po, baka matumba po. Mas mabuti po, bago kayo matulog, beautiful people, patayin nyo po ang mga ilaw nyo, mga digaas na ilaw o kaya mga kandila po para hindi po kayo masunugan po. Okay? Yan lang, beautiful people. Maraming salamat sa panonood nyo po sa aking mga video po. Ingat po kayo, lagi po magdasal. At saka po kumain ng wasto, matulog ng husto po, uminom po ng tubig. Kung ano man po ang mga nararamdaman nyo, beautiful people, magpatingin po kayo sa dalubhasang doktor po. Huwag po aasa sa mga pampaswerte. Kailangan kung may pampaswerte po kayo, kailangan po kumayod pa rin, kumilos pa rin, at magsipag at sipagan pa rin. Hindi yung tatamad-tamad. Ay wala pong mangyayari sa mga taong tamad, beautiful people. Wala pong asenso po yan. Okay?